Sa panibagong misyon ng BIFAR sa West Philippine Sea, namataan ang mga nagkukumpulang militia vessel ng China sa Recto Bank. Gayun din ang mga patay na bahura sa Rozul Reef. Ang Foreign Minister naman ng Lithuania na dumalo sa Pilipinas naghayag ng pagkabahala sa tensyon sa West Philippine Sea. Saksi si Chino Gaston. Mga nagkukumpulang Chinese fishing militia vessel ang dinatnan ng mga tauhan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR na naghatid ng krudo sa mga Pilipinong mangingisda dito sa Recto Bank sa West Philippine Sea. Yan ay kahit nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang Recto Bank na sinasabing mayaman sa langis at natural gas. Sabi ng mga Pilipino, lagi namang andyan ang mga Chinese fishing vessel pero di naman daw nakikialam sa kanila. Di rin daw nila nakikitang nangingisda ang mga ito. Kasama kami nang lapitan ng BIFAR ang mga Chinese vessel. Palapitan, ganito ang itsura ng mga Chinese fishing militia. Nagkukumpulan, di naman nangingisda at higit sa lahat, hindi na umaalis sa loob ng Exclusive Economic Zone ng ating bansa. Ayun dati mo talagang mas marami. Okay. Sa ngayon kasi wala na. Sa pangalawang araw ng refueling mission, dumating ang China Coast Guard Vessel 4202 na ayon sa BIFAR galing sa Ayungin Shoal. Isa ito sa laging kasama sa mga pagharang o pagbuntot sa Philippine Coast Guard at AFP resupply vessels. At sa araw na ito, nagbaba ito ng 2 rubber boat at inikutan ng BIFAR vessel. Magkakataong lumalapit ang mga ito sa Chinese militia vessel. Sa misyon ng BIFAR at PCG, 22 malalaking bangka ang nabigyan ng libreng krudo. Habang nagre-refuel ang mga bangka, sinama kami ng BIFAR sa kanilang pag-inspeksyon sa kalapit na Rozul Reef. Dito tumambad ang malawak na bahagi ng bahura na patay at namumuti na. Ang ilang patay na coral formations tila natambakan ng buhangin. Kita rin sa underwater video na iba ang kulay at uri ng umano'y tinambak na durog na corals mula sa coral ng bahura. Sa kabila nito, may mga palatandaang bumabawi naman ng kalikasan. May clownfish na namataan sa kanyang sea anemone at mga maliliit na isdang bumalik sa patay na coral. Sa mga ganong part po, I think kailangan natin ng further verification pa po sa mga ganong pong bagay. Ayon sa mga mangingisda, sa 10 payaw o fish aggregator device na inilagay sa Recto Bank noong April 4, 6 na lang ang natitira. Hindi raw malaman kung pinutol ang lubid nito ng sadya. Sa 10 na nilaglago namin, 6 na lang po yung natira. Kaya nag-worry rin kami kasi mayroong mga barko ng doon, yung parang long line tawag. Sabi ko, Maaring sinabitan yon. Siguro po, yun talaga kasi hindi naman basta-basta mapuputol yung payo, sir, kung hindi nasabitan ng kanilang long line. Those reports are still subject for verification, sir. But other than that, sir, yung mga factors na gano'n, sir, pwede naman po natin masabi na tinangay lang po siya ng mga agos, sir. Not necessarily na may pumutol o may nagtanggal po, sir. Ano nga ba ang mga payaw na ito at bakit sila importante sa mga mangingisda? Tinabay yung rubber boat ng BIFAR at pupunta tayo dito sa tinatawag na fish aggregator device o payaw kung tawagin ng mga mangingisda, no? Para makita kung ano bang magandang epekto talaga nito sa mga mangingisda na nagpupunta rito para kumuha ng yamang dagat. May mga nakataling dahon ng nyog sa dulo ng lubid ng payaw kung saan doon nagtitipon-tipon ang mga maliliit na isda na magdadala naman ng mas malalaking isda na kakain sa kanila. At hindi lang isda ang nagpupunta sa mga payaw, kundi pati mga dolphin na nakita naming paikot-ikot sa bahaging ito ng dagat. Pinagtibay na may sovereign rights ang Pilipinas sa mga yamang dagat sa Recto Bank sa 2016 arbitral ruling na hindi kinikilala ng China. Ang tensyon sa South China Sea, kabilang sa tinalakay ni DFA Secretary Enrique Manalo at ni Lithuanian Foreign Minister Gabrielus Landsbergis. Sa unang official visit ng isang Lithuanian Foreign Minister sa Pilipinas, kabilang sa napag-usapan ang tensyon sa South China Sea. Kinikilala rin ng Lithuania ang 2016 ruling bilang final at legally binding. Well, the tendencies are increasingly worrying. We do feel that the tension is rising. Any escalation is worrying, no matter where it is happening, right? Because there are rules and obligations that bound us, right, when it comes to the agreements and the conventions that we signed up to, such as UNCLOS.
And if there is a country that is keen on disregarding those regulations, that disregarding the arbitrage decisions, we tend to believe that this is deteriorating the order that we all depend on. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.